tingnan. Maganda pa rin. Diba? Baka naman ma-high blood kayo dyan sa init ha. Dahan-dahan lang. Ma-high blood sa kagandahan. Joke lang mga sisi. Kumusta po ang lahat? Sana nasa mabuting kalagayan po tayo sa mainit na panahon. Sobra. Galing kami nagsundo ni Elias sa kapatid niya doon sa Islamabad. Sinundo namin. Kakauwi ko lang at ang bilin ko sa aking dalaga ay maglinis, magwalis, magmap, ayusin ang mga higaan. Pak, naka-fold naman ang mga kumot. Nakaayos, nakamap naman. Kasi takot sa malaking bunganga pag hindi maglinis. O diba? Takot. Magyaw-yaw naman talaga tayo mga nanay, no? Pag ganyan natin sa na, maalikabok, pag ganyan natin sa paa. Yun ba yung pag ganyan mo sa paa na may alikabok? Yun ba yung kasabihan nga, wala ka pa ng pera, maano pa yung bahay mo, madumi pa. Di bali nang makawalis ka, makamap ka, feeling mo mayaman na ako nun. Yan ang trabaho ko araw-araw, magwalis, magmap dito sa kwadradong ilang dipa ba to? Ang haba ang haba niya is 3 dipa at kalahati. Minisure ko nito dati. Ang lapa, ang length, width, 1, 2 kalahating dipa ang lapad. Haba, 3 dipa at kalahati. Yung aming kwarto. So, nakagawa ko ng kusina dati. Yun yung binibuild ko na kusina. O, diba? Ngayon, sobrang init yung kusina namin. Parang imperno. Kasi, yero siya, yero. Ang kusina ko lang dito, ang may yero. Lahat dito, semento. Kasi sobrang init pag mag-init. Yan ata ang ayaw nilang gumamit ng semento. Kasi sobrang init. So, anyways guys, yung ating topic for today is, hindi pa ako nakapagsimula. Malapit ng 3 minutes. Maraming salamat sa inyong pagpapanood. Still suporta sa amin dito sa Pakistan. Ang ating topic for today's afternoon, ang drama-rama sa hapon. O diba? Ang drama-rama sa hapon. Merong nag-comment, "Hi ate, ginawa kong radyo yung video mo habang naglilinis ako." Isa siyang OFW. Nabasa ko lang sa comments. Sige, welcome back sa ating drama-rama sa hapon. Rosana Elias. Yaw-yawan time. Pero wala pa akong kape. Isang tabo. Maya pagkatapos ito, magkape ako mga 5 o'clock, 5:30. Kunan ko. So, ang ating topic, mayroon akong nabasa ito. Ang tagal-tagal na nito nag-vlogger, wala pa ring asinso. Sabi ni ate, ang tagal-tagal na nito nagbablog, wala pa ring asinso. Ate, hindi ka naman solid viewers ko eh. Umpisahan mo sa sense day 1 ng aking pagbablog, maiintindihan mo ang buhay ko. Pero yung nanonood ngayon na hindi nakasubaybay sa aking buhay, since day 1 talaga dito sa Pakistan, hindi nyo ako maiintindihan kung bakit ako lagi nagyayaw-yaw dito sa cellphone, kung bakit ako nagbablog every day, every other day. Yung mga solid viewers ko, naintindihan nila until now na hindi nila na-mess ang aking video. Doon hindi sila nag-question na bakit dyan ka pa rin, bakit ganyan pa rin yung damit mo, bakit ganyan pa rin yung tulugan mo, bakit ganyan pa rin yung room nyo, walang asinso. Unang-una ate, para sa iyo, to my new follower, new viewers, new subscribers, nandito ako sa Bukiri ng Pakistan. Isa akong second wife. And then,
The culture of the plain Pakistani second wife is nasa loob ka lang ng bahay. Bawal dito, labas-labas yung mga babae. Pwede lang yung mga lalaki. So, ang trabaho dito ng mga asawa is magmasa ng harina, maggawa ng chapati, mag-alaga sa mga anak sa asawa. Kahit walang trabaho ang asawa, obligasyong pakainin, handaan sa misa. Ganun ang culture nila dito. So, sa'yo ate, hindi naman ako mayabang na araw-araw sasabihin or ganito yung naipundar ko, ganyan. Pero sa aking pagpa-vlog, may naipundar naman ako kahit papano. Of course, yung mga gamit ko dito sa Pakistan, ako ang bumili. And yung kitchen ko, ako ang nagbibel dito. Lahat ng gamit sa kitchen ko, binili ko yan. And then, para sa iyo ate, lahat ng investment ko andun sa Pilipinas. Before, sinabi ko hindi ako mag-invest dito sa Pakistan kasi uuwi pa rin tayo sa Pilipinas kapag uugod-ugod na tayo, 'di ba? Pilipino tayo oo. Sino ba naman mag-aalaga sa atin pag uugod-ugod na tayo? Siyempre, yung pamilya natin, yung mga kapatid natin, yung mga 'di ba? Hindi natin alam ang panahon. Kaya sa iyo ate, i-research mo muna kung ano yung na-invest ko sa Pilipinas. Tsaka, please watch since day 1 ng aking vlog para maintindihan mo ang lahat. Dito sa Pakistan, sa Philippines, sa Pakistan, bakit kami napabalik dito, 'di ba? Yung mga naman, yung mga old viewers naman, naiintindihan nila ako. They never question me na, uy, bakit nandyan ka pa rin? Wala kang asinso, ganito, ganyan. Kasi, nandoon ako galing sa Pilipinas, doon ako nag-invest, nag-business, ganyan. So, hindi natin hawak ang time, ang plano ni God, 'di ba? Hindi natin alam kung ano ang kinabukasan, anong mangyayari. Bawat segundo, bawat minuto, nag-iiba ang plano ng Diyos, 'di ba? Sa atin. So, I'm here in Pakistan right now. Maybe tomorrow, other days, tomorrow will bring me in Philippines. O, 'di ba? Huwag na nga mag-English. Baka hindi natin alam, makabalik ako kami ng Pilipinas sa mga anak ko. We will never know kung kailan ibigay sa atin, kung kailan ibigay sa akin ni God. I'm still praying, I'm still working for it, and then nagpasalamat ako sa inyong lahat, diba? Hindi naman yung sinasabing wala ako na invest. Si ate siguro bago lang sa aking channel or kasi sabi niya, ang tagal ko ng vloggers, wala akong naipundar. Meron din naman sa Pilipinas lahat. Pero dito talaga, pagkain ng mga anak ko, needs nila, sa school, ganyan. Important talaga ang pagkain. Hindi naman ako materialistic na babae. Wala ako yung mga mamahaling bagay. Ang lang sa akin, makakain lang kaming pamilya, yun lang. Yun lang sa akin talaga. So, yun, hoping na nasagot ko na yung tanong mo ate, 'di ba? So, good vibes lang, mainit ang panahon, bawal ma-high blood, 'di ba? Saka soon guys, babalik kami ng Pilipinas soon. Basta dasal-dasal lang tayo. Gusto pa naman ni Myra, araw-araw si Myra nagsasabi, umuwi na nga tayo ng Pilipinas. So, sabi ko kay Myra, wait the right time, kasi pag hindi right time, maraming sagabal, maraming just wait lang. Oo, sabi ko sa kanya.
So this is it. Thank you for watching para sa ating questions for the day. Sa mga gustong magtanong, send lang kayo ng comments and sasagutin ko po. Thank you. Salamat. Salamat. Maraming thank you. Bye. Ayan. Na-harvest na ang garlic and onion. Ito na. Good for 1 year. Ay yung garlic, least half month. Tapos yung onion, mga ilang weeks lang yan, mauubos na. Yan, yung na-harvest natin na talong. Yan o. Ulam libre, ulam na dis. Hindi pa ako naka-harvest sa aking malunggay. Sa aking tanglad, nag-harvest ako kapag nagsabaw ng manok. So, ito lang muna for today's video. Galing dito sa aming garden. Kainan na!